Paniniwala sa kalikasan. Naniniwala ang sinaunang Pilipino na ang kalikasan ay may buhay at espiritu. Ang mga bundok, ilog, puno at dagat ay hindi lamang pisikal na bagay, kundi may espiritual na kahalagahan. Halimbawa, may mga paniniwala na ang malalaking puno ay tirahan ng mga espiritu. Ang ilog at dagat ay may tagapagbantay. Paniniwala sa mga espiritu. May iba't ibang uri ng espiritu. Una, mabubuting espiritu, nagbibigay proteksyon. Pangalawa, masasamang espiritu, nagdudulot ng sakit o kamalasan. Mabubuting espiritu, mga halimbawa. Ang unang halimbawa ng mabuting espiritu ay ang diwata. Siya ay espiritu ng kalikasan, gubat, bundok, ilog. Pinaniniwala ang nagpoprotekta sa kalikasan at sa mga taong may paggalang dito. Pangalawa, nuno sa punso. Maliit na matandang espiritu na naninirahan sa lupa o punso. Nagbibigay ng swerte at proteksyon kapag iginagalang. Pangatlo, anito ng mga ninuno. Espiritu ng mga yumao na patuloy na gumagabay at nagbabantay sa kanilang pamilya. Mga halimbawa ng masasamang espiritu. Una, aswang. Nilalang na nananakit o sumisipsip ng lakas at dugo. Kinatatakutan lalo na sa gabi. Pangalawa, manananggal. Nilalang na humihiwalay ang katawan at umaatake sa buntis o may sakit. Pangatlo, kapre. Higanting espiritu na naninirahan sa malalaking puno. Nananakot at naliligaw ng tao. Upang maiwasan ang galit ng espiritu, nagsasagawa ng ritual ang mga tao. Ang mga sinaunang Pilipino ay nagsasagawa ng pag-aalay, panalangin, ritual sa pangunguna ng babaylan. Epekto sa pamumuhay. Ang paniniwala sa kalikasan ay nagdulot ng paggalang sa kapaligiran, pag-iingat sa kalikasan, pagkakaroon ng espiritual na disiplina. Naniniwala ang sinaunang Pilipino na ang kalikasan ay may espiritu, kaya ito ay kanilang iginagalang. Ang paniniwalang ito ay nakakaapekto sa kanilang pamumuhay at pag-uugali. Look deep into nature, and then you will understand everything better. Albert Einstein.